Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia. Gagawin na pala talaga na official busway station itong MOA Globe. Pero may konting pagbabago na sa tingin ko magbe-benefit para sa mga commuters. Alam naman natin na dito talaga sa Globe ang babaan at sakayan ng mga bus. Isang malaking pagbabago ang ipinatupad ng Department of Transportation. This week ay nagsimula na nga yung dry run para sa bago na sistema na ipapatupad dito sa Mall of Asia. At ito na nga ang Mall of Asia Busway Station. Isang malaking pagbabago na magugustuhan ng mga commuters. Diba kapag nandito ka sa Mall of Asia at gusto mong sumakay na ng bus pa uwi, lalo na kung papunta ka ng EDSA o di kaya Taft Avenue, sasakay ka muna ng bus papunta ng PTEX, tapos bababa ka na naman doon at sasakay ka ng bus pabalik. Kasi yung mga bus talaga dito ay diretsyo ng PTEX. O di kaya maglalakad ka hanggang doon sa may Double Dragon, pwede ring sumakay. Pero sa ngayon, iba na. Yung mga bus na galing ng PTEX, babalik na ulit dito sa Mall of Asia sa may Globe at magsasakay at magbababa na. Ibig sabihin kung papunta ka ng EDSA, Ayala, Cubao or Monumento, pwede ka na dito sumakay na sa Mall of Asia at hindi mo na kailangan pang pumunta pa ng PTEX o di kaya sa may Double Dragon. Malaking ginhawa yan para sa mga commuters. Pero bakit ngayon lang nila naisip? This week ang dry run at ang full implementation ay next month na. So ayun guys, ito papakita ko sa inyo. Yung mga bus na galing na ng PTEX, dito na magbababa sa bagong unloading zone. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito na yung unloading zone na mga galing ng PTEX pa northbound. Ayan yung mga bus na yan, galing na yan ng PTEX. Kapag galing ka naman ng PITX, pwede ka na rin sumakay papunta dito sa MOA. Dahil ang EDSA carousel nga ay mula dyan sa Double Dragon, babalik na ulit dito at iikot sa Globe. Ayan, makikita nyo naman itong mga bus na galing na ng PITX. Mas madali na ngayon pauwi ng EDSA, Ayala, Cubao at Monumento. Dito naman sa unahan yung bagong loading zone. Ito naman yung northbound na papuntang Monumento. Doon sa likod magbababa at dito sa unahan magsasakay. Ang tanong, saan na yung mga bus na pupunta ng PITX? Dito na sila inilagay sa unahan. Ito naman yung unloading zone para sa southbound. Ito yung mga bus na galing ng EDSA at papunta pa lang ng PITX. At dito nga sa unahan, ang loading zone kung papunta ka ng PITX. Sa una medyo nakakalito pero sa katagalan masasanay din naman ang mga commuters. So ayun guys, yan ang bagong sistema.
ng EDSA Busway o EDSA Carousel dito sa harap ng Mall of Asia. Mas okay na yan dahil mula dito pwede na tayong sumakay papunta na ng EDSA. Update muna tayo sa mga latest na ganap dito sa Mall of Asia. Celebrating 40 years na nga ang SM Malls at dito nga sa entrance makikita natin ang highlight ng 40 years ng SM. Mula 1985 ang naka-highlight SM North EDSA at ngayon ang new era ng SM ang naka-highlight SM Harrison. So ayan guys, official na nga na ipinakita ng SM. Ito na ang magiging design ng SM Harrison. Hindi na pala SM Harrison Park o di kaya SM Harrison Plaza. Ang official name pala ay SM Harrison lang. So ayan, makikita naman natin mukhang merong Sky Garden dyan sa taas at may mga residential condominium dyan sa likod. Napaka-modern na nga ng design ng bagong SM Harrison na ongoing na tinatayo sa ngayon. Ipinakita na nga ng SM ang mga design sa loob ng bagong SM Harrison na magbubukas sa year 2027. May mga Christmas decoration na pala dito sa loob ng mall. Mapapansin naman natin na mas pinasimple ang decoration ngayon dito sa mga SM. Hindi na katulad dati na pabonggahan pataasan ang Christmas tree, pero maganda pa rin naman. Ayan guys, medyo classic ang design ng Christmas decoration dito. Ito naman ang isa sa mga atraksyon dito sa loob ng mall, ang MOA 360. May mga umaakit pa rin doon sa may Sky Park kahit sobrang lakas ng ulan. Natapos na nga yung expansion ng Mall of Asia at ito na yung bagong third floor. May ilan pang mga vacant space dito sa third floor. Pero marami na rin ang nagbukas ng mga bagong stores at mga restaurant. Samantalang yung iba naman ay coming soon pa. Sarado ngayon ang dalawang Sky Garden dahil sobrang lakas nga ng ulan. Marami na nga ang nadagdag na mga bagong stores. Lalo na dito sa second level, napakarami na ang nagbukas. Iba na rin ang design ng renovated na cinema. Ang dami na pala mga bagong restaurant dito. Silipin natin dito sa likod, ayan tuloy-tuloy pa rin yung reclamation project na ginagawa.
Abangan natin ang bagong SM Pasay. Yan ang bagong project na in-announce na ng SM. Year 2030, magkakaroon na ng bagong SM City Pasay. Marami pa tayong abangan ng mga bagong mall na itatayo ng SM. Panoorin nyo na lang yung isa pang video na ginawa ko tungkol dyan. Marami na rin ang mga pop-up stores. Ayan, makikita nyo naman mas pinasimple ang Christmas decoration dito. Dito sa dulo, meron pang mga vacant space. Sa ground floor sa North Wing ang napakarami na ang mga restaurant. May mga cafe naman dito sa dulo. Sinarado na pala itong area na to, napapasok dyan sa Galleon Museum. Hindi na talaga natuloy ang opening niyan. May arcade din dito. Sobrang laki na nga na pinagbago ng Mall of Asia sa ngayon. Mas modern na nga ang design ng mall. May mga bagong flagship stores na nagbukas. Nagbukas na rin ang bagong IMAX with laser. Ibang-iba na nga ang Mall of Asia sa ngayon sa nakasanayan natin noon. Anong masasabi nyo sa malaking pagbabago na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!